Hindi ba't patay na ako? Nasaan ako? Ito yung lawa na pinaminingitan ko. Hindi pala ako patay. Pero nasaan ang mga kamay ko? Nasaan ang mga binti ko? Bakit hindi ko maramdaman? Ako ba'y naging isda na? Bakit? Gago ka. 10 taon ko siyang minahal. Ikaw ang gumamit ng iyong maruming pera. Sinira ang aking kabataan. Hoy! Kung mahilig ka sa pangingisda, manatili ka na lang magpakailanman kasama ng mga isda. Ikaw! Mahal mo siya. Bakit ka pa nakipagpakasal sa akin? Kung mamatay man ako, mabibigyan din kayo ng parusa. Hinila ka ng isda papasok. Ano na kinalaman namin doon? Magre-report kami ng pagkawala. Pagkalipas ng 1 buwan, hindi ka na makikitang pati bangkay. Kapag na-issue na ang death certificate, lahat ng pag-aari mo ay mapapasa amin na. Patawarin niyo ang mga magulang ko. Depende na yan, kung mauunawaan ng 2 matandang yon, ang dapat gawin. Wala na. Pagkalipas ng 1 buwan, mawawala na ang lahat ng ari-arian ko. Mawawala na lahat. Patong mga magulang ko, isusurrender din sa kanila. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapigilan sila. Ano ba yan? Malaking itim na isda. Kumakain pala ito ng karne. Ito. Ako'y isinilang muli bilang isang maliit na carp. Ano ang silbi nito? Mahirap na nga ang mabuhay. Paano pa ako makakapigil sa iba? Binabati kita, host. Matagumpay na nagulat ang malaking itim na isda, nakakuha ng isang shock point. Nagising ang Shock Evolution System. Sistema. Meron pang sistema ang isda. Host, Lin Bay, Puri, Freshwater Fish, Pamilya, Cyprinidae, Carp, Pinagmulan, One Feng Lake, Attack Power, 1, Gawi, Omnivore, Evolution Progress, 0%, Shock Points, 1. Evolution progress. Pwede akong mag-evolve. Nakakuha ang host ng shock point. Pwedeng i-evolve ang haba ng katawan. 100 shock point para sa 1 sentimetro. Kapag umabot sa 60 sentimetro, magiging carp. 1 metro, magiging blackfish. 5 metro, magiging black carp. 20 metro, magiging patent. 50 metro, magiging dragon. 100 metro, magiging dragon. Pwedeng maging tao. 100 metro. 1,000,000 shock point. Isang maliit na carp lang ako. Nang asal lang ako sa itim na isda para makakuha ng isa. Shock point. Para maging tao, kailangan kong gawin yon 1,000,000 beses. Mabubuhay pa ba ako hanggang noon? Walang kwenta ang sistemang ito. Mas mataas ang antas ng nabigla na organismo. Mas maraming shock points ang makukuha. Pagsikapan mong mag-evolve, host. Mataas na antas ng organismo. Anong isda ang mas mataas kaysa sa itim na isda? At hindi ako papatayin? Mangingisda. Hiru, Lixiamao. Sila pala yung 2 mangingisda. Mataas siguro ang level nila, no? Kuya Kiyang, sigurado ka bang makakahuli tayo dito? Hiru ang pangalan niya, pero gusto niyang tawagin siyang Kuya Kiang. Hindi ko alam kung sino. Sikat na mangingisda ang ginagaya niya. HMP. Ako si Hiruo. Malalaking isda lang ang hinuhuli ko. May balita na may malaking isda dito. Noong nakaraang araw, hinailan nito ang presidente ng Lin Group. 2 araw na, hindi pa rin nahahanap. Ngayon, ito ang uhulihin natin. 2 araw na, kailangan kong magmadali. Delikado yung isdang yon. Yung mangingisda, hindi ba delikado? Ako ay isang mangingisda, at alam ko kung paano gulatin ang kapwa mangingisda. Hay, may kumagat. Ngayon, nakatuon lang siya sa kanyang palutang. Sa ganitong pagkakataon, hindi ako dapat kumilos. Isda lang yan na dumadaan. Hay. Tamang oras na. Sa ganitong oras, malamang inom ng tubig si Hiru. Sisikaran ko. May kumagat. Hay.
Ay, bakit huli na ang paghila ko? Ito, ay, nagkatao na yung isda. Habang umiinom ako, sinikeran ako ng patalikod. Ako, bilang isang, batikan sa pangingisda, walang modo talaga. Ngayong araw, kung hindi ko ito mahuhuli, hindi na ako hero. HMP. Binabati kita, host. Nakagulat ka ng isang mangingisda, nakakuha ka ng 100 shock points. Tama nga ang hinala ko. Kung gusto mong gulatin ang isang mangingisda, kailangan mas matyaga ka pa sa kanya. Bakit wala pa rin kumakagat? Ay, magyoyosi muna ako, para magising. Tamang oras na. Ayon sa kanyang ugali, magyoyosi na si Hiro. Sisikaran ko. Huli. Nakuha ko. Malaking isda. Talagang malaking isda. Nako, ang lakas ng hatak. Hindi gumagalaw. Hindi bababa sa 15 kilo ang isdang ito. Kuya, tahan lang. Huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik. Dahan-dahanin mo lang. Tingnan ko. Malaking isda to. Nagpupumiglas. Mag-ingat ka. Magpapalakas na yan. Magpapalakas? Marami akong lakas. Ang lakas talaga. Hindi bababa sa 25 kilo. 25 kilo, mga 25 gramo siguro, nakasabit sa pampang. Nagmukha ka tuloy tanga sa sobrang excitement. Gaano ka ka-excite? Kapag nagulat kayo mamaya, ganun din kalaki ang magiging gulat nyo. Ha? HMM. Kuya, oo, parang hindi tama. Baka nakasabit lang sa ilalim. Na nakasabit? Ha? Imposible. Talagang imposible. Ako, kailan pa ako nakasabit sa ilalim? Malapit na. Dapat galit na siya ngayon. Nako, naputol ang PC. Hala, mali. Nako, umihip ng tubig. Yung isda, umihip ng tubig sa akin. Nagkaroon na ba ito ng supernatural powers? Umihip ng tubig ang isdang lawin? Unang beses ko to makita. Kuya, parang minamata ka niya kanina. Nakangiti siya sa'yo. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda, nakakuha ng 500 puntos ng pagkamangha. Mamali, malikmata lang yan. Paano naman yung isda? Nakangiti? Hoy, eto na, hoy, eto na naman. Nako, eto na naman. Ay, nako, umalis na tayo. Bilisan, nagkaroon ng supernatural powers ang isdang lawin. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda, nakakuha ng 1,000 puntos ng pagkamangha. Hindi pa sapat. Kulang pa to para mag-evolve. Kailangan kong sumugal. Natapos na rin sa pag-ihip. Nagkaroon ng supernatural powers ang isdang lawin. Hoy, parang, lumalaki siya. Tingnan nyo. Oo, mas malaki nga ngayon. Nako. Aray. Nako. Ilang dekada na akong nangingisda. Ngayon lang ako. Inaapi ng isda. Hintayin mo. Huliin kita. Magugulat kayo sa akin. Isang malaking gulatan. HM. Bakit ka kinagat? Kinagat ako, yung isda sa lawa ng Wanpeng, umahan at kumagat sa tao. Aray, kung makagat ang isda, naging halimaw na talaga. Isda ang kumagat, hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Bilis, kunin mo ang phone, mag-video. Bilis. Aray ko, bitiwan mo ako. Bitiwan mo nga ako. Ilang dekada na akong nangingisda. Ngayon lang ako kinain ng isda. Bitiwan. Sapat na kaya ang impact nito? Yung mga shock points na ito, dapat mabilis na tumaas. Malapit na ang ebolusyon. Bitiwan mo nga. Binabati kita, host. Nakapag-shock ka ng isang grupo ng mangingisda, nakakuha ka ng 2,000 shock points. Magsisimula na ang ebolusyon. Ang ebolusyon ay tatagal ng 2 oras. Sa wakas, mag-evolve na. Kailangan kong maging mas malaki. Para mas maraming shock points ang makuha ko. Sa loob ng 2 oras, dapat kumalat na ang balita. Para maakit ang mas maraming mangingisda. Ito ang tamang siklo. Sa loob ng 1 buwan, siguradong magiging tao na ako. System, simulan ng ebolusyon. Yung kanina, yung kumagat kay Kuya Kiyang, ay isang carp, diba? Mukhang kahit papaano, ay may bigat na 1 kilo. Yung wild carp na ito, kayang lumaki ng 1 kilo? Baka may kakaiba sa loang ito. Kakaiba? Kakaiba ang ulo mo. Kapag mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Yung carp na ito, kayang lumaki ng 1 kilo. Ibig sabihin sa loang ito, meron talagang higanti.
Maghihintay ako. Kahit abutin pa ng walang hanggan, huhulihin ko rin ang isdang ito. Pa. Ma, huwag na kayong mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kumpanya. Ito si Xiao Teng. Anong ginagawa mo kung mahalata tayo ng dalawang matandang ito? Kung may makita silang mali, wala na tayo. Lin. Lin Bei. Lin Bei. Lin Bei. Lin Bei. Lin Bei. Nasaan si Lin Bei? Isda lang naman ito, di ba? Isda. Hindi tama. Wiwi. Tingnan mo ang tingin ng isdang ito, at ang huling tingin sa atin, ni Lin Bei. Pareho ba silang magkamukha? Xiao Teng, huwag mo nang takutin ang sarili mo. Patay na si Lin Bei. Paano siya magiging isang isda? Hoy, Kritikal na panahon ito ngayon. Tayo, huwag nating ipahalata ang kahinaan. tama. Patay na si Lin Bei. Basta yung dalawang matandang yon ay hindi makikialam. Kapag napirmahan na ang kontrata, lahat ng pag-aari ng pamilya Lin ay mapapasa atin na. Host, Lin Bei, Uri, Freshwater Fish, Pamilya, Carp, Pinagmulan, One Feng Lake, Kapangyarihan sa pag-atake, 10, Ugali, Omnivore, Porsyento ng Ebolusyon, 3%, Puntos ng Pagkamangha, 3,500. Carp, hindi bababa sa 30 kilo ang timbang ko ngayon. Mas malakas ako kaysa sa isang Crucian Carp. Lakas ng pangangabayo. Dapat mga 60 kilo ang lakas ko. Ngayon, makakapagpamangha na ako sa mga mangingisda. Tabi, noong ako mismo ay isang mangingisda. Hindi ko napapansin, pero mayong tiningnan ko, ang tatanga talaga ng mga mangingisda. Ang daming pain, parang pinapakain lang nila ang mga isda. Linya bilang 4, kawit bilang 11. Hindi, masyadong mataas ang panganib. Kailangan kong humanap ng pwedeng putulin agad ang linya, para mapamangha ko sila. Nako, linya bilang 5, mukhang kumakalat na ang balita. Tungkol sa malaking isda dito. Sunod, linya bilang 3, 20 kilo lang ang maximum na kaya. Hintayin mo, puputulin kita. Nako, nahuli na naman. Aray, ang sakit. Kuya, hindi ka naman ganoon ulit. Nakahuli ka na naman ng mundo. Isda talaga yan. Ramdam ko. Ngayong, isda talaga to. Pinalitan ko pa ang pantali. Kahit isang tilapiyang 2 kilong bigat o kaya isang tilapiyang 10 kilo, mahuhuli ko yan. Nababaliw na to sa paghuli ng isda. Tilapiyang 10 kilo. Hindi ka ba matatakot? Ayan, lalaban na ako. Hay, kuya, tutulungan kita. Hay. Kuya, tutulungan kita. Ang lakas pala. Naputol ang tali. Siguro 30 kilo yang isdang yan. Diyos ko, ay, ang laki nito. Ang laki talaga ng isdang ito. Uwi na tayo't mang isda. Tara na. Binabati kita, host. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ka ng 1,000 shock points. Ha, nagulat na sila. Wala pa yan sa simula. Ay, may nahuli ako. Naputol. May nahuli din ako. Naputol ang tali. Isa na naman. Nakatakas din sa akin. Ay, talaga naman. May nahuli din ako. May nahuli din ako. Naputol ang tali. Ay, aray, ang mga isda sa loang ito. Nababaliw na ba? Gaano ba kalaki to? Kuya, tingnan mo, bumalik na naman. Ay, ganoon na naman. Tingnan mo, hindi kita tatantanan. Baba ako at papatayin kita. Hoy, kuya, kumalma ka. Kuya, Anong ginagawa mo sa isda? Kuya, kumalma ka. Kumalma ka. Kuya, ay, ginoong deng. Kuya, si kuya, nakikipag-away siya sa isda. Ako, kalmahan mo, kuya. Tumawag na ako kay Jideng Tai. Ha, sabi niya, bukas, maglilib siya dito. Kailangang mahuli niya yung isdang yan. Sige. Si Jideng ay isang 3rd level master fisherman. Mahigit 3 milyon ng followers niya. Espesyalista siya sa paghuli ng malalaking isda. Hintayin mo lang. 3rd level master fisherman, si Deng Tai. Fan pa naman ako niya. Magli-live fishing, maganda yung live, edi mabibigla ang maraming tao. Makakapag-transform ako sa anyong tao, nang mabilisan. Pa, ma,
Ginagawa ko ito para sa pamilya nating Lin. Si Lin B, nawawala na siya ng ilang araw. Marami ng chismis sa kumpanya. Kayo, pirmahan na lang muna ninyo ito. Vivi. Si Xiao Bei, wala pa ring balita. Isang buhay na tao siya. Ganon na lang mawawala. Nag-report na ako sa pulis. Huwag kayong mag-alala. Buntis na ako. Anak ni Lin Bei ang dinadala ko. Kahit na, ang pinakamasamang mangyari, anak pa rin ninyo ako. Ang pamilya nating Lin, may pag-asa pa. Vivi, buti na lang nandyan ka para sa pamilyang Lin. Huwag kang mag-alala. Anong kailangan mong gawin namin? Sabihin mo lang. Isa na namang pirma, matatanda, kapag napirmahan na ninyo ang lahat ng kontrata. Ang pamilyang Lin, magiging Suna ang apelyido. Sige. Hoy, Vivi, hindi pa rin kami mapalagay ng nanay mo. Gusto naming pumunta sa lugar kung saan nawala si Xiao Bei. Tingnan ulit. Ikaw, magtrabaho ka muna. Mauna na kami ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kumpanya. Tingnan mo, ang bangkay ni Lin Bei, baka hindi na mahanap. Vivi, may masama. Si Lin Bei. Si Lin Bei, Chai. Ano yun? Baka naman, ang bangkay ni Lin Bei, nahanap na. Ano to? Nadiskubre na kaya ang bangkay ni Lin Bei? Ay hindi. May nakita ang mga mangingisda sa lawa kung saan namatay si Lin Bei. May malaking isda. Ngayon, lahat ng mangingisda sa buong bansa ay pumunta na roon. Pat yung may 3 milyong followers, si Deng Tai, magli-livestream din para manghuli ng malaki. Ang daming tao. Hindi kaya madiskubre ang bangkay ni Lin Bei? Hindi. Nakatali ang mga bato sa katawan ni Lin Bei. Hindi yan basta-basta madidiskubre. Pero, ang mga mangingisda, bukod sa hindi makahuli ng isda, kayang gawin ang lahat. Para sigurado, gawin na lang natin to. Binabati kita, host. Matagumpay na nagulat ang maliit na isda. Nakakuha ng isang shock point. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Nanay, Isang malusog na tao. Paano nawala na lang bigla? Buti na lang mabait si Weiwei. Gusto niyang pangasiwaan ang kumpanya. Kung hindi, anong gagawin natin? Oo nga. Buti na lang, buntis si Weiwei ng anak ni Xiao Bei. May pag-asa pa ang pamilya natin. Hay! Kung talagang hindi na mahanap si Xiao Bei, ibigay na lang natin ang lahat ng shares ng pamilya Lin. Kay Weiwei para siya na ang bahala. nakakagigil. Kung makuha ni Xu Weiwei ang lahat ng shares, hindi niya palalampasin sina mama at papa. Hindi pwede, kailangan kong pigilan siya. Nanay. 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 Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Mahal, nalilito ka na. Isda lang yun. Pero magkaugnay ang puso ng ina at anak, Malinaw kong naririnig. na tinatawag ako ni Xiao Bei. Ikaw, Sobrang nag-aalala ka lang kay Xiao Bei. nagkaka-hallucination ka na yata. Umalis na tayo. Nawawala na si Xiao Bei. Wala na tayong magagawa. Hay, tara na, tara na. Umalis na tayo. Hindi maayos ang kondisyon ni nanay. Kailangan nating magmadali. Xu Weiwei, kung gagawan sila ng masama, delikado na. Kumusta kayong lahat? Ako si Deng Tainan, ang dalubhasa sa paghuli ng malalaking isda. Deng 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 Tai. Balita ko, may malalaking isda sa lawa ng Wanpeng. Ngayon, susubukan natin. Hulihin-hulihin yan. Ayon sa kasabihan, pag mangingisda, walang peng. Kaunti lang ang huli. Kaya ngayon, tayo ay magpapapain muna. Bakit ganyan? Ang liit ng binigay mong timbang?
Sabi nga nila, sa pangingisda, kung gusto mong pumalaot ang isda, kailangan mong magpalit ng pagkain. Pagpe-pain, ganito dapat ang paggawa. Ang dami naman yan. Talagang, mas mataas ang level ng mangingisda. Mas tumitigas ang ulo. Ganito kalaking pain. Parang nagpapakain ka na lang ng isda. Ang teknik ni Deng Tai, ganun lang pala. Ngayon, yung pangingisdaan, halos handa na. Subukan muna natin. Ayon kina Hiruo at Li Xiaomao. May malalaking isda raw dito sa Lake Wanfeng. Yung 16 na gauge na linya ko, kayang-kaya ang isdang 50 kilo. Di ako naniniwala na dito sa Lake Wanfeng, may isdang 50 kilo. Ang kapal naman ng linya, ang kumpiyansa ni Deng Tai. Kahit lakasan ko pa, mga 25 kilo lang to. Kapag nahuli ako, tapos na. Ano ba tong nangyayari? Ilang oras na, wala pa ring kibo. Oo nga, magaling ba talaga si Deng Tai? Ang tagal na, wala pa ring galaw. 3 oras na kaming naghihintay, wala pa ring kibo. Sa tingin ko, dito sa Lake Wanfeng, wala namang malalaking isda. Sayang lang ang oras, wala talagang isda. Oo. Ang liblib ng lugar na to. Tama na. Walang isda, akala ko pupunta pa ako, umuwi na tayo. Magpa-file tayo ng missing person. Pagkalipas ng 1 buwan, kahit bangkay mo, di na mahahanap. Kapag na-issue na ang death certificate, lahat ng pag-aari mo ay mapupunta sa amin. Buti na lang, buntis si Weiwei sa anak ni Xiao Bei. Lahat ng shares ng pamilya Lin ay naibigay na namin kay Weiwei. Hindi pwede, wala akong choice. Kung di ako makakuha ng shock points, di ko maliligtas ang mga magulang ko, ni ang sarili ko. Sige, laban. Tara na, tara na, tara na, tara na. May nahuli. Nako, bakit di gumagalaw yung linya? Hindi ko mahila. Malaking isda talaga ito. Mga kaibigan, malaking isda talaga ito. Hindi bababa sa 10 kilo. Nararamdaman ko. Lumalaban na siya. Aray, sa ganitong pagkakataon, huwag kang bibitaw. Tama. Kaya mo yan. Naku, malaking isda nga. Saan ba yan? Gusto ko ring mangisda dyan. Magtipon-tipon na ang mga mangingisda sa buong bansa. Magtipon-tipon na ang mga mangingisda sa buong bansa. May malaking isda nga talaga, 10 kilo. Ito, ganito ba talaga kaganda ang lugar na ito? Mahihirapan tayo nito. Ang mga mangingisda sa buong bansa, dapat paparating na lahat. Ano nang kinakabahan ka? Nakalimutan mo na ba? Ang pangingisda ni Deng Tai ngayon ay sinusuportahan natin. Kailangan lang nating siguraduhin na dalhin niya ang lahat ng nahuling isda. Tapos sabihin natin sa publiko na ang mga isda sa Lake Wanfeng ay kinain na lahat ng higanting hayop. Paano naman mangyayari yon na may mga mangingisda pang pupunta? Tama. Basta maayos lang natin ang malaking isdang ito, malulutas na ang lahat ng problema. Hindi pwede, hindi ko talaga mahila. Zhu Teng. 10 taon kitang minahal, Zhu Teng. Ikaw, gamit ang iyong maruming pera, ang sira ng aking kabataan. Hoy, Kung mahilig ka sa pangingisda, edi mamuhay ka kasama ng isda habang buhay. Xiao Bei. mahal, nawawala na si Xiao Bei. Wala na tayong magagawa. Para sa aking mga magulang, at para sa sarili ko rin, hindi ako dapat sumuko. Gusto mo akong hulihin, isa rin akong mangingisda. Alam ko ang gusto mong gawin, hayaan mo muna akong magpabigla sa inyo. Anong nangyari? Baka naputol ang PC. Hindi, tingnan nyo. Wow. Oh, hala, ito, ang laki ng karpa. Mga 25 kilo siguro to. Ako, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking karpa. Wow, hala, nakita nyo ba? Mga kapamilya sa livestream. Ito ay tunay na malaking huli, malaking karpa. Nakahuli na ako ng 350 kilong tuna. Ang malaking isdang ito ngayon. Talagang hihigupin ko to. Wow, ang galing. Naging engkantado na yata tong karpa. Ang galing talaga ni Ginoong Deng. Ginoong Deng, kumusta? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, sinubukan ko na kanina. Ang lakas niya, kaya ko to. Maghanda kayo ng landing net, HMM. Sige. Binabati kita, host. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 2,000 shock points. Tama nga. Ang bilis talaga tumaas ng shock points sa livestream. At saka, ngayon, nagmamayabang lang siguro si Deng Tai. Akala niya siguradong mahuhuli niya ako. Sakto para mag-ipon ng shock points.
Tingnan nyo, ito ang tipikal na, nawalan na ng lakas ang isda, hahaha. Sasabihin ko sa inyo, kahit anong klaseng dambuhala, sa harap ko, si Dengtay. Laruan lang yan, kaya kung, higupin yan. Laruan, ang yabang mo, nakakahuli lang ng karpa, feeling mo ang galing-galing mo na. Tingnan natin kung sino ang niloloko. Parang pwede na. Aray, hoy, 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 paano nangyari to? Ang tagal ko nang pinapagod to, pero malakas pa rin tong isda, Ginoong Deng, tong isdang to, parang may kakaiba, parang tao, parang, niloloko ka. Oo nga, parang matalino tong isda. Tama, hindi ba't niloloko niya si Ginoong Deng? Ang tingin ng isdang to. Hindi, way, tingnan mo, ang tingin ng isdang to, parang, ha? Lindy, impossible. Talagang imposible. Siguro tayo lang. Ang masyado lang nag-aalala kay Linbei. Kaya nagkakaroon tayo ng guni-guni. Patay na si Linbei. Paano siya magiging isda? Pero parang mali ito ah. Parang ang talino ng isdang ito. At saka yung tingin niya, parehong-pareho kay Linbei. Way, ano sa tingin mo, si Linbei ba, hindi kaya talagang, naging isda na? Kahit nga maging isda talaga si Linbei, ano naman ang magagawa niya? Kahit maging isda siya, wala ring silbi. Isang buwan na lang, sa akin na ang pamilya Lin. Kahit maging isda man siya, wala na siyang magagawa. Binabati kita, host. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 5,000 shock points. Magsisimula ang ebolusyon. 2 oras ang tagal ng ebolusyon. Ebolusyon na, talagang madaling mahook ang mga mangingisda. Nagugulat sila kapag nakakita ng malaking isda. Dengtay, huwag kang aalis ha. Pagkatapos kong mag-ebolusyon, kailangan ko pa rin gamitin ka para kumuha ng shock points. Paano? Kaya mapapaiwan si Dengtay. Ngayon, makakapagpaiwan ako sa matandang yon ng 2 oras. Ginoong Deng, ikaw ba wala akong problema. Marami ng malalaking isda ang nahuli ni Dengtay. Pero, ito, yung may talino, ito ang una. Ngayong araw, kailangan kong mahuli ito. Nakita nyo ba? Nandyan pa rin ang isda. Oo. Kanina nang ito'y tumalon sa ibabaw ng tubig. Nakita ko, direktang kagat, isang malaking carp na direktang kumagit. Ngayon, hindi ko ito pababayaang makatakas. Hoy! Parang mali ito 2 oras na akong nagpapaikot nito. Bakit parang hindi na ito gumagalaw? Baka naipit sa ilalim, Ginoong Deng. Naipit. Imposible. Talagang imposible. Ako na isang 3rd level master fisher. Isang fishing vlogger na may 3 million followers. Nakahuli ng isang carp na sakto ang panga. Paano pwedeng nakasabit sa ilalim to? Tingnan ninyo, malinaw na nararamdaman ko, na andyan pa rin ang lakas niya. Talagang imposible, malaking isda to na nagpapahinga sa ilalim. Oo. Malaking isda na nagpapahinga, mukhang nagpapanggap ka talaga. Nakasabit na sa pundasyon, di mo pa alam. Ang tigas talaga ng mukha mo. Host, Linbei, Puri, Freshwater Fish, Pamilya, Chanide, Snakehead, Pinagmulan, Lake Wanfeng, Attack Power, 50. Diet, Carnivore, Evolution Progress, 20%, Shock Points, 10,050. Ayos, malaki ang inunlad ng attributes ko ngayon. Mas magagawa kong pagtakutin ang mga mangingisdang to. Basta't magmadali ako, 1 buwan, tiyak na magiging tao na ako. Pero sa ngayon, tutulungan muna kita. Sakto. Subukan natin ang attack power ko ngayon. Hoy, gumalaw. Ha. Landing net, camera, handa na, array. Nakita mo ba? Malinaw na ito ay malaking isda na nagpapahinga. Ngayon, napagod na siya sa pagpapahabol ko, kaya wala na siyang lakas.
Wow, ang galing mo. Tingnan mo, malaking isda. Hilahin, hilahin. Ayan, umaahon na, umaahon na. Ano ba yan? Hoy, ito, Teacher Deng, ito mong. Nakasabit nga pala sa ilalim? Nako, grabe talaga si Teacher Deng. Pat yung pundasyon ng lupa na hila mo, hahaha. Ako na isang third level master fisher. Isang fishing vlogger na may 3 million followers. Ay, nakasabit. Sa ilalim, at 2 oras na pala, di ko man lang nalaman. Aray ko, di mo man lang alam na nakasabit ka na pala? Peke yata tong master na to. Nakasabit, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Hoy, 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 G-Deng, ayos ka lang ba? Nakakahiya. Nakakahiya talaga, nasnag pa ako. Di na ako mangingisda. Hala, ito. Di na siya mangingisda. Ang hina naman ng loob ng matandang to. Kung di na siya mangisda, paano pa ako makakakuha ng mga shock points? Hindi pwede. Kailangan ko siyang galitin ulit. Hala, ano ba? Hoy, 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 tingnan nyo, ano yon? Wow. Ano ito? Isda, hito, ang laki ng isdang yon. Mga 1 metro siguro ang haba. Karpa na 25 kilo, hito na 1 metro ang haba. Ang mga isda sa loang ito, parang mga engkantado na. Ang mga mangingisda, hindi makakatanggi sa malalaking isda. Di ako naniniwala, makakatiis siyang umalis pagkakita niya ng hito. Ay, hoy, G-Deng. Kanina, yung hito, tumutok ng tubig sa'yo. Parang minumura ka. Hoy, ikaw, hoy, G-Deng. Ako ay isang third level fishing master. Nakahuli na ako ng tuna na 350 kilo. Ikaw na hito, ang lakas ng loob mong mangasar sa akin. Huliin kita. Hoy, Ikaw. Halika rito. G-Deng, bakit ka nakikipag-away? Sa isda, tsaka, kahit gaano katanga ang isdang yan, diyan sa sabit-sabit ng kusa. Ay, anong nangyayari? Yung isda, aba, kusang kumagat yung isda sa kawil. Ay, ang tapang naman ng isdang to, sinadya talaga to ng isda. Grabe ang paghamon. Ang galing mo, Dol. Binabati kita, host. Nagulat ang buong grupo ng mangingisda, nakakuha ng 10,000 shock points. tama nga ang hinala ko. Yung kumagat sa ilalim ng tubig, wala talagang tatalo sa harapan mismo. Ngayon, malamang hindi na makapagsalita. Sa gulat ang mga mangingisdang to. Deng Tai, hindi ako naniniwala na matitiis mo ang ganitong panghahamon ko at makakaalis ka pa. Hoy! Panghahamon. Talagang hinahamon ako. Sa harapan mismo ng mga mata ko, kumagat ka sa aking kawil, no? Sige, ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung paano nahasa ang bakal sa pangalan kong Deng Tai. Aray! Aray! Hindi, mali. Wei. Tingnan mo tong blackfish na to. Yung tingin ng blackfish na to, parang kapareho ng kay Lin Bei. Magkamukha talaga. Baka naman, lahat ng isda sa loang to ay naging engkantado na. Imposible yan. Pero yung tingin na to. Hindi, konting kontrata na lang, magiging akin na ang pamilya Lin. Talagang hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Tara, pumunta tayo sa lugar at patayin natin ang mga kakaibang isdang to. Tara. Hoy! Hoy! Aray, Ginoong Deng, yung blackfish. Parang ikaw ang pinapagala-gala nito. Oo nga, karaniwan yung tao ang nagpapagala sa isda, pero yung isda ang nagpapagala sa tao. Bago yan. Ang galing talaga ng isda. Mga tol, papunta na ako. Hintayin nyo akong mangisda. Aray, ako, ang isang third level fishing master. Ay Gina niyan, ng isang isda. Aray. Hilahin. Aray. Ay, ang sakit.
Naku, talagang si Ginoong Deng. Kaunting pagsisikap lang. Ayun, hindi na kinaya ng hito. Oo, talagang astig si Ginoong Deng. Yung hito na to sa harap ni Ginoong Deng. Wala talaga. Hahaha. Ako, isang third level master fisherman. Hindi basta-basta ang pangalan ko. Isang hito lang yan. Madali lang yan sa akin. Laudeng, hindi patas ang laban. Bigla kang lumakas, nanlilim lang ka, no? Sige, tingnan natin kung sinong mas malakas. Ginoong Deng, ingat. Lalakas na naman yung isda. Hoy, hoy, hoy. Laudeng, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. System, gumamit ng shock points para lumaki. Congratulations, host. Gumamit ng 5,000 shock points. Tumataas ang timbang. Tama ba ang nakikita ko? Lumaki ulit yung hito. Hoy, parang totoo nga. Kanina, mga 1 metro ang haba nito. Ngayon, mga 1 metro at kalahati na siguro. Bakit ang bilis lumaki ng hitong ito? Imposible. Isang hito lang. Paano nangyari na habang hinuhuli? Ay lumalaki pa? Tingnan mo, hihilahin ko to. Aray, aray. Tulungan niyo ako. Ginoong Deng, bumaba ka at maligo tayo. Siguradong magugulat sila nito. Ginoong Deng, tutulungan kita. Ginoong Deng, sasama na rin ako. Tutulungan kita. Ano ba yan? Naku, hindi ko kayang talunin tong isa. Dadami pa ba? Mga kapwa mangingisda, kakaiba yung isdang to ngayon. Ang kakaiba ng pagsagwa niya. Sabay-sabay tayo. Hilahin natin. Sige. Naku, ang lakas pala ng hila nitong blackfish. Kung hindi tayo nagtulungan. Mahirap talaga itong mahuli. Oo nga, unang beses ko makakita ng blackfish na ganito kalakas. Ang galing talaga. Ginoong Deng, yung linya nyo, hindi kaya maputol. Espesyal na linya ito. Kaya nito ng isdang 100 kilo. Mga 80 o 90 kilo lang itong blackfish. Hindi talaga mapuputol. Lakasan nyo ang paghila. 1, 2, 3. Naku, hindi kaya. Ang dami nila, hindi na mahila. Ang daming tao, hindi na kaya hilahin. Kaya pa yan, mga kasama, nanghihina na tong isda. Malapit na nating mahayla sa pampang. Ginoong Deng, tigilan mo na yang sigaw. Kami rin, ubos na ang lakas. Kung biglang lumakas pa yung black carp na yan, tayo ang mahihilan nito. Totoo, sa tagal kong nagpi-fishing, ngayon ko lang naramdaman, na para bang tayo ang nilalaro ng isda. Ang pakiramdam na yan, nakakainis talaga. Ganito karaming tao, hindi pa mahayla ang isang isda, nakakahiya. Parang gusto ko na lang suportahan si Kuya Isda. Kaya mo yan, Kuya Isda, hilahin mo silang lahat pabalik sa tubig. Binabati kita, host. Nagulantang ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 5,000 shock points. Tumataas ang timbang. Ako lang ba? Parang lumalaki pa yung isda. At mas lumakas pa ang kanyang hatak. Aray, pang-akit lang yan. Pang-akit lang ang lahat ng yan. Malapit nang manghina tong isda. Malapit na nating mahayla sa pampang. Lakasan pa natin. 1, 2, 3. Aray. 1, 2, 3. Aray. Sakto na, kung lalapit pa sa pampang, mahirap nang lumangoy pabalik sa tubig. Bibiro ang pag-evolve ko hanggang ngayon. Huwag naman sanang mabigo sa huling pagkakataon. 1, 2, 3. Aray. Hala, tingnan nyo kung anong ginagawa niya. Hila. Aray ko po, Ginoong Deng. Ginoong Deng, ano nang nangyayari? Ayan, Deng, ano nang nangyari? Bakit kayong lahat nakahandusay sa sahig? Oo nga, Ginang. Deng, nahuli ba yung blackfish? Nahuli? Anong pangingisda pa ang pinagsasabi mo? Ha, naging halimaw na yung isdang yon. Parang tao na ang talino. Halos mahatak na namin. Papunta sa pampang. Bigla na lang kinain ng bibig niya ang PC. Sabihin mo nga, gagawin ba yon ng isang isda? Ha? Gagawin ba yon ng isang isda? Tama siya. Nakita ko mismo. Nang bamukha ang bibig ng isda. Parang tao talaga. Sabi ko na nga ba, kakaiba talaga yung isdang yon. Iminumungkahi ko. Patuyuin natin ang tubig. Kunin natin lahat ng isda. Patuyuin? Patuyuin ang tubig? Hindi, huwag patuyuin ang tubig. Hoy, ano ba, Boss Sang? Anong kinakabahan ka? May problema talaga yung isda. Halimaw na talaga yan. Parang tao na. Sa tingin ko, kung gusto nating makuha yan, ang tanging paraan ay patuyuin ang tubig. Hindi pwede. Kung patutuyuin ang tubig ngayon, ang bangkay ni Lin Bei ay siguradong madidiskubre. Ang plano natin ay mabibigo.
Iyan, Deng, ako. Ang sinasabi ko, para naman sa ikabubuti mo. Ano? Anong ibig sabihin yan? Para sa ikabubuti ko? Ayan, Deng. Kayo po ang sikat na master mangingisda na may milyon-milyong followers online. Hindi ba ninyo mahuli ang isang blackfish lang? Kung patutuyuin ang tubig, ang reputasyon ninyo ay masisira. Tama siya. Hindi. Keke. Pero putol na ang PC ko. Ginang. Deng. Espesyal na ipinagawa naming pangingisdang PC ito. Gawa ito sa materyales ng aircraft carrier arresting cable. Kahit kagatin man, kahit gamitan mo ng kutsilyo, at supulent, hindi mapuputol. Gamit ang picing ito, siguradong mahuhuli natin ang blackfish. Halika, hooray! Sige. Ngayon, lalaban na natin ang isdang ito hanggang dulo. Hoy, ha ha ha. Xiao Teng, ano nang nangyari? Wei. Parang nararamdaman ko na may nagmamantag sa akin. Ano sa tingin mo? Si Lin Bei, totoo bang? Tama na, huwag kang matakot sa sarili mo. Kahit na si Lin Bei ay naging isda talaga, hindi siya makakataka sa atin. Kapag nalampasan natin ang mga araw na ito, ang pamilya Lin ay mapapasa atin na. Hindi pa ako makakaganti ngayon. Kailangan kong mag-evolve ng gusto. Zilteng, Suwiwi. Hintayin niyo lang. Ha ha ha. Mga fans, ngayon, gagamitin natin ang linya ng arrestor cable para hulihin ang malaking isdang ito. Tingnan natin kung mababasag natin ang ngipin nito. Halika na, tingnan natin kung mahuhuli ni Teacher Deng. May nabalitaan akong malaking isda na kumakagat ng linya. Titingnan ko, ang viewers sa livestream ay lumampas na sa 1 milyon. Ito ang unang beses na nag-livestream ako. May ganito karami ang tao. Ha ha ha. Sige. Makakapwa ako. Ngayon, ay aking pamumunuan ang 1 milyong fans. Kasama-sama, hulihin ang malaking isda. Hooray! 1 milyong viewers sa livestream. Sa pagkakataong ito, mukhang marami akong makukuhang shock points. Pero, hindi ba talaga makakagat ang linyang ito? Master Deng. Kung talagang matalino ang isdang ito, nahuli mo na siya noon. Kakagat pa kaya siya sa pain mo? Tumahimik ka. Naku, Nadaya ako. Oh, naku, tanda mo, walang mo. Ayoko na. naloko ako. Hindi na. Lolo Deng, walang modo. Oh. Wow, talagang walang duda si Master Deng. Level 3 na master ng pangingisda. Ang dali-daling nahuli. Ang galing. HMP. Sabi ko na nga ba, ang isdang ito ay tiyak na, naging engkanto na. Kanina, marahan lang itong pumaget sa aking linya, nang hilahin ko. Tama ang pagkakasuko. Talagang walang duda si G-Deng. Ang galing. Tama, kahit na matalino ang isda, maihahambing pa ba yan sa tao? Bakit walang nagulat na nakakagat na ito? Mukhang, kailangan pa nilang makita ako. Hooray! Ay, Deng. Ano to? HMP, magiging mas matalino ako sa susunod. Ang malaking isdang ito ay muling naghanda para lumangoy pabalik sa pampang. Biglang lumakas ang hatak. HMP, 1 beses na akong nauuto mo. Mauuto mo pa ba ako ng pangalawa? Ha ha ha. Talagang walang duda si A. Deng. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito ay talagang mahuhuli ninyo. Ang isdang ito, gagawin ko ang isdang ito. Isda, 18 paraan ng pagluto. Malapit ng mahayla sa pampang ang isdang ito. Maghanda kayong lahat. Ha, wow, ha, hindi ba ako nagkakamali? Itong blackfish, bakit mas malaki pa ngayon? Kaysa kanina? Oo nga, kanina ang isdang ito ay mga 1.5 metro lang. Ngayon, sa tingin mo, 2 metro na siguro. Baka naman talagang naging engkanto na itong isda. Ha, ito. Suwiwi, Zilteng.
Blue. Aba, hay naku. Binabati kita, host. Nagulantang ang espesyal na karakter. Nakakuha ng 5,000 shock points. Ebolusyon ng timbang ay nagsisimula. Espesyal na karakter. Mukhang may galit din ang system na ito ah. Si Wiwi, Zilteng. Iiwan ko kayong dalawa para mag-farm ng experience. Para mabilis akong umunlad. Ngayon, ikikipaglaro na ako kay Yedeng. Wei. Napansin mo rin? Parang talaga, itong isdang ito, anuman ang hayop na ito, kailangan itong mamatay. Master Deng, dapat mong mahuli ang isdang ito. Hoy! Huwag kang mag-alala, Jishu. Itong blackfish na ito, paulit-ulit akong ginagago. Kahit hindi kayo pumunta, kukunin ko rin ito. Ngayon, dahan-dahan ko lang itong pagurin. Kapag napagod na ito, makakaya ko na itong isalo. Pinapagod ang isda. Tingnan natin kung sino ang pagod. Kanina hindi ako nasiyahan. Ngayon, gugulantangin ko talaga kayo. Aba siya ay, anong ginagawa niya? Ay, parang mayabang ang ekspresyon niya. Ay, tinitirahan tayo niya. Ay, ang yabang ng ekspresyon niya, gusto kong suntukin. Taong naging isda ba ito? Ang galing ng isdang ito. Hindi sobrang yabang ng ekspresyon ng isdang ito. Baka, tao nga itong naging isda? Hindi siguro. Sige. Ang kapal ng mukha mong manlay sa akin, hilahin kita, at aayusin kita. Papaniwalain kita. Tingnan mo kung paano kita pagurin. Aray, ay, hoy. Aray, hoy, ha, aray ko. Ay, aray, hoy, ito, hoy. Hindi, Guru Deng. Dapat gumamit ka ng lakas. Hoy, ano bang ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagpapagala sa isda? Bakit ikaw naman ang ginagala nito? Baka naman totoong naging inkantado na ang isdang ito. Nako, ang isdang ito ay sobrang galing. Siguro Deng ang ginagala ng isda. Unang beses kong makakita ng isdang nagpapagala sa tao. Binabati kita. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ng 5,000 puntos ng pagkamangha. Binabati kita sa pagkamangha sa isang espesyal na tao. Nakakuha ng 5,000 puntos ng pagkamangha. Guru Deng, gamitin mo na ang lakas mo. Pakiramdam ko kung magpapatuloy ka ng ganito. Mawawalan ka na ng lakas sa kakagala ng isdang ito. Oo nga. Hindi pwede. Paano ako nagpagala sa isang isda? Hala. Guru Deng, tulong. Nahilo si Guru Deng sa kakagala ng isda. Bilis. Ito. Nahilo nga talaga siya. Isang isda lang ito. Kaya ba niyang gawin iyon? Baka naman. Ay, aray. Guru Deng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang isda, kailangan kong mahuli yon. Tulungan ninyo ako, Lene, mga mangingisda, hihilahin ko kayong lahat pababa para maligo. Aray. Ginoong Deng, hindi ko na kaya. Napakalakas talaga ng isdang ito. Ang lakas. Halos mahailan ako. Pababa. Aray. Kaya natin to, mga kasama. Nanghihina na ang isda. Kung mahuhuli lang natin ang isdang ito. Bibigyan ko ang bawat isa ng 10,000 piso. Kapit. 10,000 yun. Mga tol, kapit lang. Hindi na mapuputol ang linya ngayon. Dapat magtulungan tayong lahat. 10,000, suwiwi. Ang laki naman ng handog mo, hindi ko inakala na kahit naging isda na ako, hindi mo pa rin ako pinipigilan. CJ, tignan natin kung sino ang magtatagal. Kapit, mga tol, kailangan nating kumapit. Huling bukso na ng lakas ng malaking isda to. Kapag nakalusot tayo dito, panalo na tayo. Bang. Hoy. Hala, Lakasan pa, mga kapatid, para sa dangal ng mga mangingisda. Kapit. Para sa mga magulang ko, hindi ako pwedeng matalo. Lakasan pa. Ay nako. ano ba iyan?
Ito. Paano ito nangyari? Titanium alloy fishing rod ito ah. Nakakahuli ako ng 350 kilong tuna dito. Hindi pa ito nasa Syra. Pero ngayon, isang blackfish lang. Nasira na ito. Ayos. Nasira yung pamingwit. Ang galing ng isdang yon. Mas malakas pa ba ito kaysa sa tuna? 350 kilong tuna. Ang yabang naman, una, hulihin mo muna yung 50 kilong blackfish ko. System, gaano pa katagal bago ako mag-evolve? Congratulations, host. Nakagawa ka ng malaking psychological impact sa mga mangingisda. Nakakuha ng 20,000 shock points. Para sa susunod na evolution, kailangan pa ng 20,000 shock points. 20,000 na lang, mag-evolve na naman ako. Mukhang, kailangan ko pa silang huluhin ng gusto. Nasira. Ako, isang level 3 fishing master. Ngayong araw na ito, naipit sa ilalim, naputol ang linya, at nasira pa ang pamingwit. Ako. Guru Deng, bakit ka naman nagdugo ulit, Guru Deng? Ayos ka lang ba? Ito, ang hina naman ng resistensya ni Guru Deng. Kung mamamatay siya sa gulat, sino pa ang magbibigay ng shock points sa akin? Siguro, hayaan muna natin siyang magpahinga. Ayos lang. Mahigit 30 taon na akong nangingisda. Kailan pa ako nahiya ng ganito? Sige. Ikaw ang may kagagawan nito. Hoy, bigyan mo ako. Yung pamingwit na yon, baka naman. Ito na yung pinagsasabi nilang pamingwit ni Ginoong Deng na hindi mababali kahit ang Dragon King ay uuwing luhaan. Sa legendary fishing rod na to, tama ka. Ito nga yung pamingwit. Mukhang, yung mga isda dito sa Lake Wanpeng, talagang pinagalit si Ginoong Deng. Wow, nakita ko pa yung pamingwit na to. Galit na si Ginoong Deng. Kahit si Dragon King, hindi mababali tong pamingwit. Ginoong Deng, ano po tong pamingwit ninyo? Ito nga yung pamingwit. Isang pamingwit, 3 henerasyon ang magkakamit, mamatay man ang tao, nandyan pa rin ang pamingwit. Hindi ako naniniwala na yung pamingwit na gawa sa rebar ay mababali mo. Rebar. Hindi ko nga mababali. Pero, basta hindi ako kumagat sa kawit. Ayos na yon. Gustong mahuli sa akin. Panaginip lang yan. Panghuli na gawa sa aircraft carrier arresting cable. Pamingwit na gawa sa rebar. Ngayon, tingnan natin kung paano ka tatakas. Pakawalan niyo ang mga magulang ko. Depende yan kung matino. Ang dalawang matandang yun. Hindi pwede. Kapag pinalampas ko tong pagkakataon, hindi ko alam kung kailan ako muling mag-evolve. Para sa nanay at tatay ko. Sige na. Nahuli. Rebar na pampigil na tali. Ang kombinasyong ito. Kung hindi ko pa rin mahuli ito, hindi na ako manghuhuli ng isda. Ayos. Galit na galit talaga si Deng Tai. Ang lakas na yon, mas malakas ng ilang beses kaysa kanina. Talagang hindi biro ang level 3 na master. Pero buti na lang may sistema ako. Gumamit ng mga shock point ang sistema para umangat ang timbang. Tumataas ang timbang. Hooray! Hala! Ayos! Ang lakas ng isdang ito, parang lumakas pa ulit ah. Tulong! May tumulong! Hala! Bilis! Bilis! Ngayon, hindi mapuputol ang tali ko. Hindi mababasag ang pamingwit, at marami pa tayong tao. Hindi ako naniniwalang. Hindi natin mahihila ang isdang ito. Si Teacher Deng, ginamit na ang rebar, yung legendary na pamingwit, kaya pa rin itong tumagal. Lakasan pa natin, kailangan nating mahila ito. Para sa mga magulang ko, para sa sarili ko, hindi ako dapat sumuko. Sistema, lahat ng shock point, ipalit mo na.
Yeah. Ano pang ginagawa ninyong dalawa? Tumulong kayo. Gusto nyo ba tong isda o hindi? Oo. Oo. Ang isdang ito, kahit ano pang koneksyon nito kay Linpe, ngayong araw na ito, kailangang mamatay ito. Hard. Naku, ang rebar na ito, at ang hawak ng arrestor cable, ang laki ng puwersa, hindi talaga maigalaw. System, ipagpatuloy ang paggamit ng shock points. Lumaki ka nga. Kulang ang shock points. Mangyaring kumuha ng shock points, host. Kulang ang shock points. Tapos na ako nito. Hard. Mga kaibigan. Nawawalan na ng lakas ang isdang ito. Magsumikap pa tayo. Hilahin natin ito pataas. Sige. Hard. Wala na. Nabigla ako rito. Talagang manghuhuli na ako ng mga mangingisdang ito. Naku. Bakit lumaki ulit ang isdang ito? Mukhang 2 metro ang haba nito. Mas matangkad pa ito kaysa sa tao. Oo nga. Para, ang pagkakatulad. Ang titig na ito, kaparehong-kapareho ng kay Lumban. Hindi pwede. Kailangan itong mamatay. Magsumikap pa tayo. Dapat nating mahayla ito pataas. Hard. Baka naman. Talagang tapos na. Hayop. Nadetect ang host na nagulat sa grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 10,000 shock points. Nadetect ang host na nagulat sa espesyal na karakter, nakakuha ng 10,000 shock points. Natugunan ng shock points ang kondisyon para sa ebolusyon. Tumataas ang timbang. Lumaki ba ang isdang ito? Aray, nako. Parang lumalaki yung isda. Oo, tingnan ninyo yung mata ng isda. Malinaw na mas malaki pa ngayon. Paano nangyari na yung isda? Ay ganun kabilis lumaki? Tama ka. Ah, isda. Mata ng isda. Impossible. Talagang imposible. Imposibleng mangyari yan. Kayong mga, mali lang ang nakita ninyo. Paano pwedeng may isda na ganun kabilis lumaki? Ilahin ninyo agad yung isda, basta mahila ninyo. Bibigyan ko kayo ng 100,000. Hindi, bibigyan ko kayo ng 200,000 bawat isa. 200,000 mga bro. Kapit lang, hilahin. Aray, 200,000. Nadetect ang host, nagulat ang grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 10,000 shock points. Nadetect na nagulat ang host sa isang espesyal na karakter, nakakuha ng 10,000 shock points. Ang timbang ay umabot na sa kondisyon para sa ebolusyon. Maghanap agad ng lugar para mag-evolve. Evolution. Sa wakas makaka-evolve na ako. Mga ilang evolusyon pa, magiging tao na ako. Hintayin niyo, Suweiwei at Zilde. Guru Deng, hindi na kaya. Yung lakas ng isdang ito, parang mas malakas pa ngayon? Hindi talaga. Mahayla. Aray. Kapit pa. Nahila na natin yung isda, kahit lumaban pa siya. Hindi na magtatagal. Ngayon, hindi mapuputol ang PC. Hindi mababali ang baras. Kapit lang kayong lahat. Hila. Aray. Ay nako. Aray. Guru Deng. Talagang master ang dating. Yung isda, naubusan na nga ng lakas. Ah, delikado. Aray. Hindi mapuputol ang PC o mababali ang paras. E di sumama ka na lang sa akin maligo. Aray. 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 Pamingwit ko. Pamingwit ko. Aray. Ginoong Deng, bumangon ka na? Bumangon ka na? Bumangon ka na, Ginoong Deng. Nababaliw na. May multo yata sa isdang to. Sa tagal kong nangingisda bilang si Deng Tai. Ngayon lang ako, na Spartan ng isda ng ganito. Totoo, parang may utak yung isda. Ah, alam pang umikot para lumakas ang hila. Nag-ambush pa bigla. Parang hindi na isda to. Anong pinagkaiba nito sa tao? Ha? Aray. Parang tao. Baka naman. Tigil muna kayo sa usapan. Tulungan niyo ako. Naipit ang bewang ko. Wala ng oras. Kukunin ko muna ang bayad. Aray. Hala, delikado. Oh, nandyan na naman. Takbo na. Oh. Ako muna ang sagipin. Ako muna. Huwag kang lalapit sa akin. Oh.
Nadetect ang host. Nagulat ang isang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ng 10,000 shock points. Nadetect ang host. Nagulat ang isang espesyal na tao. Nakakuha ng 10,000 shock points. Lumampas na sa limit ang shock points. Mangyaring mag-evolve kaagad. Sa ngayon, hayaan muna kita. Sinuntok ako. Isda lang yan. Nang ahas itong manuntok sa akin. Gusto kong mamatay ito. Xiao Teng, huwag kang mag-alala, ang isdang ito. Ayaw ko rin sa kanya. Talagang hulihin ko ang isdang ito. Master Deng, basta mahuli mo lang ang isdang ito. Bibigyan kita ng 500,000. 500,000. 500,000? Kahit pabigyan mo ako ng 1,000,000, wala pa rin magagawa. Ang kombinasyon ng steel cable at rebar, hindi pa rin ito naiangat. Wala na talaga akong magagawa. Wala nang magagawa. Master Deng, ikaw ay isang third level fishing master. Kahit isang 700 pound na tuna, kaya mong hulihin. Hindi mo kayang hulihin ng isang blackfish. Malamang. Pwede ang tuna? Hoy, anong kinalaman ko dyan? Ang punto ay, ang isdang ito, napakatuso ng isdang ito. May katalinuhan ito. Tingnan mo, isang isdang may talino. Pareho ba yan sa ordinaryong isda? Iba talaga yan. Wala na bang paraan para sa isdang ito? Paraan? Meron naman. Ang tanging paraan na lang ay, gamitan na ng teknolohiya. Wala na tayong ibang paraan kundi gamitan natin ng teknolohiya. Ha, Ginoong Deng, ang ibig niyo pong sabihin ay, gumamit ng renewable energy. Hoy, hoy, hoy. Iyon ay labag sa batas. Hindi pwede. Kaming mga mangingisda ay mayroong dignidad bilang mangingisda. Hindi ba't napakalakas ng isdang ito? Sige. Subukan natin ang lakas natin laban sa kanya. Pagsubok ng lakas, kanina, tayong lahat na marami, ay hindi natin mahaila ang isang isda lang. Sa pagsubok ng lakas na ito, kailangan pa ba nating maghanap ng mas maraming tao? Aray, hindi na. Hindi na, nakita ko na ang totoo. Ang isdang ito, ay may talino. Tayo naman, ay wala nang magagawa. Kailangan nating humingi ng tulong sa isang espesyal na master fisherman. Baka sakaling, may huli natin siya. Espesyal na Master Fisherman. Ang lakas ng espesyal na Master Fisherman na iyon, ay hindi ba't pareho lang din sa atin? Tama. Hindi ba ninyo napapanood? Kamakailan lang sa internet, may isang tinatawag na Lidiao Guang, isang espesyal na master fisherman. Madalas siyang magrenta ng fish pond para manghuli ng malalaking isda. Hoy, ang kanyang sasakyan ay pina-modify. May espesyal na winch sa sasakyan. Kahit pa itong 100 kilong blackfish, o kahit 200 kilong isda, kaya niyang hulihin. Oo nga, naalala ko na. Ang espesyal na master fisherman na si Lidiao Buang. Talagang magaling ang kanyang pamamaraan sa pangingisda. Kung maaari nating siyang anyayahan dito, tiyak na mahuhuli niya ang isdang ito. Tara na, hanapin natin si Ginoong Lee. Tara na, tara na. Wei. May kakaiba sa isdang ito. Vivi. May kakaiba sa isdang to. Ramdam ko rin. Pag nakikita ko tong isda, bigla na lang akong naiinis. Parang Parang si Lin Bei. Nung sinuntok niya ako kanina, nakita ko ang tingin niya. Eksaktong-eksakto. Kay Lin Bei. tama ka. Si Lin Bei nga yan, hayop. Lin Bei, ikaw ang sumira sa kabataan ko. Ibubuwis mo ang buhay mo para rito. Ano ba? Bakit ba hindi mo ako mapakali? Bakit mo ba ako ginugulo? Vivi, paano kung ipasara na lang natin ang loang ito? Hindi pwede. Ang lawang ito, sikat na sa mga mangingisda. Pinagmamatyagan din ito ng mga magulang ni Lin Bei. Kapag napansin nila tayo, magkakaproblema tayo. Pero, Okay lang. Yung sinasabi nilang si Lidiao Guang, narinig ko rin yan. Magaling talaga siyang mangisda, basta maubos lang niya. Ang mga kakaibang isda dito, wala nang pupunta sa lawang ito. At hindi na madidiscover si Lin Bei. Tungkol naman sa mga magulang ni Lin Bei, kapag nakuha na natin ang mga kontratang yon, wala na silang magagawa. Kailangan nating magmadali. Xiao Bei, nasaan ka na? Nanay, tatay. Panaginip lang pala, kinilabutan ako. Binabati kita, host, matagumpay ang ebolusyon. Tilapia. Ang haba ng katawan ko ngayon, halos 3 metro na siguro. Ang ordinaryong mangingisda, imposibleng mahuli ako. Ngayon, paano na kaya ako makakakuha ng shock value?
Vivi. Ang mga kontratang ito, kung pipirmahan ngayon. Parang napakaaga, di ba? Tingnan mo, ito. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Baka balang araw, bumalik si Bay. Bumalik? Ang anak ninyo, baka matagal nang, wala nang natira. Nanay, tatay. Ako. Naniniwala rin ako na buhay pa si Lin Bei, pero ito ay para sa kumpanya natin. Kung hindi ililipat sa akin ang mga shares na ito, paano ko mapoprotektahan ang pundasyon ng pamilya Lin? Ito. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hindi ba kayo naniniwala sa sanggol, sa sinapupunan ko? Ito ay ang dugo ng pamilya Lin. Sige. Pipirmahan ko. Vivi, sa tingin ko, akin na yan. Ese, Vivi, anong ginagawa mo? ese, ano? Siyempre, kunin ang bagay na sa akin. Akala nyo ba, kung hindi dahil sa shares na ito, makikipagplastikan ako sa inyong dalawang. Matatandang to ng ilang araw. Plastikan. Vivi, hindi mo ba sinabi na ito ay para sa kumpanya, para sa pamilya Lin? Pamilya Lin? Ano ba ang halaga ng pamilya Lin? Ito ay utang ninyo sa akin. Ginamit ninyo ang masamang pera ninyo para sirain ang kabataan ko. Ito ang bayad na dapat ninyong ibigay. Bayad sa kabataan. Vivi, nagdadalang tao ka na ng anak ng aming pamilya Lin. Hindi ba? Hindi ba talaga pinapahalagahan yon? Anak, karapat dapat ba kayo? Xiao Teng, labas ka na. Vivi, sino siya? Sino siya? Siya ang kabataan ko. Salamat sa paglalagay ninyo ng punto. Sa aking kabataan, isang perpektong punto. Ikaw. Kayong dalawa. Kayong dalawa ang pumatay kay Xiao Bei namin. Lalabanan ko kayo. Tama na, matanda. Nasaan ang kontrata? Napirmahan nyo na. Ngayon, wala na kayong silbi. Kung marunong kayo, umalis na kayo agad sa aming bahay. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling ipadala kayo para makita ang anak ninyo at maging pagkain ng isda. Ikaw. Kayong dalawa. Aray. Yaman. Yayaman na ako. Ang laki. Ang laki ng pera nito. Ang ganda. Sa mga alahas na ito, kahit na si Weiwei ay inagaw ang lahat ng shares ko, makakaraos pa rin sandali sina nanay at tatay. Pero isda pa rin ako ngayon. Paano ko ibibigay ang mga alahas na ito kina nanay at tatay? Xiao Bei. Nanay. Xiao Bei. Xiao Bei, nasaan ka na? Kasalanan namin ng tatay mo. Naniwala kami sa sinabi ng masamang babaeng iyon. Mahal. Mahal, huwag ka nang umiyak. Hay, bulag kami. Naniwala kami sa sinabi ng demonyong babaeng iyon. Ngayon, nawawala na rin si Xiao Bei. Tayo, wala na ring matutuluyan. Anong pag-asa? Wala na. Napakasama, ang bilis kumilos ni Weiwei, hindi pwede, matanda na sina nanay at tatay. Kung wala na silang kahit anong pag-asa, delikado na. CLB. Mali kami, anak. Ngayon, ang shares ng Lin family, napunta na lahat sa masamang babaeng iyon. Hindi namin na ipagtanggol ang huling bagay mo. Huwag mo kaming sisihin. Mahal, umalis na tayo. Maglakbay na tayo. Ito. Ano ang nangyayari? Ito. Sige, ang laki ng isda. Ito, ganito kalaking isda, parang engkantado na. Baka kumain pa ng tao. Tara na, bilis, umalis na tayo. Hindi. Mali, walang masamang hangarin ang isdang ito. Bakit parang? Ang lapit-lapit sa pakiramdam ko ang isdang ito, parang nakikita ko si Xiao Bei. Ano? Xiao Bei? Pa, ma, kahit hindi nyo pa ako maintindihan ngayon, pero kailangan nyong mabuhay. Ito. Hoy, ito. Para sa atin ito. Pumasok na naman.
Ibig sabihin ba, para din sa atin ito? Ay nako, talagang engkantado. Ang isdang ito, nagbibigay pa ng regalo. Pero, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Tiyak na, narinig nito ang usapan natin. Gusto niyang mabuhay tayo ng maayos. Kahit hindi siya makapagsalita. Ramdam ko na magkaugnay ang puso natin. Huwag kang mag-alala. Tiyak na, mabubuhay kami ng maayos. HMM, tama. Ngayon, mayroon na tayong mga ginto at perlas na ito. Pwede na tayong maghanap ng mga koneksyon. Para malaman ang katotohanan, ang anak nating si Xiaobei ay hindi dapat basta-basta nawawala ng ganito kalabong pagkawala. Kailangan nating bigyan ng katarungan si Xiaobei. Tara na tayo. Tara. Umalis na tayo. Na-detect ang pagkamangha ng host sa espesyal na individual. Gantimpala, isang pag-evolve. Dumating na si Guruli. Hi, si Guruli pala. Hahaha. Dumating ka rin. Ang malalaking isda dito sa loob, sandali lang ha. Ikaw na ang aasahan namin. Guroli, balita ko, espesyalista kayo sa paghuli ng malalaking isda sa mga fish pond. Walang problema ito, di ba? Huwag kayong mag-alala, Boss Shu. Tingnan ninyo ang dala ko. Boss Shu, tingnan ninyo. Winch. Ayon kay Deng Tai, kakaiba raw ang isda sa loang ito. Hindi kayang hilahin ang lakas ng tao. HMP. Ayaw kong maniwala na itong winch ko ay hindi makakahila ng isang isda. Tama, marami na kaming pinagdaanan sa isdang yun. Pero ngayong nandito na si Guruli, siguradong walang problema. Hoy, maghanda ng pain para kay Guruli. Hoy, itong maliit na lalagyan mo, panghuli ba yan ng malalaking isda? Halika, dalhin yung pain para sa gamit kong panghuli ng malalaking isda. Ganito kalaki ang pain? Kaya ba yan ihagis? Siyempre kaya. Halika. Ano yang inay na yan? Ha. Guruli, ang ingay mo naman. Hindi ba't lahat tayo, kapag nangingisda, nagpa-pain muna, para maakit ang mga isda? Kapag ganyan ang ginawa mo, mawawala lahat ng isda, di ba? Hindi mo lang naiintindihan. Alam mo ba kung bakit? Ako, si Lidia Oguang, sa pagpaparenta ng lawa para sa malalaking isda, ay hindi kailanman nalugi. Bakit? Dahil sa ganitong paraan ng pagpa-pain. Ang mga maliliit na isda lang ang natatakot at umaalis. Pagkatapos, kapag inihagis ko na ang kawil, wala nang maliliit na isdang manggugulo. At saka, ang mga malalaking isda, sobrang mapagteritoryo. Ang ganitong kalaking ingay, ang siya pang nakakaakit sa kanila. Kaya, siguradong huli, isa-isa. Ha. Ah, ganun pala. Talagang ikaw nga si Lydia Oguang. Master Lay, sa paghuli ng malalaking isda, may ganyan palang teknik. Ngayon, siguradong mahuhuli na natin ang nakakainis na isdang ito. Huwag kayong mag-alala, Boss Shu. Hoy, yung tao dyan, buksan mo ang aking live streaming account. Ipapakita ko sa mga master fisher na yon kung ano ang kaya nilang hulihin. Kaya ko ring hulihin. Ang hindi nila kayang hulihin, kaya ko pa ring hulihin. Maglalagay ng paint. Si Lydia Oguang pala yon, ang dalubhasa sa malalaking isda. Mas marami pa ang followers niya kaysa kay Deng Tai. Ang halaga ng pagkagulat sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha. Nako, ang laki ng pain. Ang kapal pa ng linya ng winch. Ihagis mo na yan. Hindi mo alam, no? Ako'y nagpi-fishing. May teknolohiya. Nakita mo na, ito ang bangkang pang-pain. Tumpak na paghagis ng pain. Hindi masasayang ang pagpa-pain. Ito ang diwa ng isang dalubhasa sa pangingisda. Ha. Talagang profesional si Lydia Oguang. Mukhang itong malaking isda. Ngayon, hindi na ito makakatakas. Basta si Lydia Oguang. Itong malaking isdang ito, mahuli, ang lawang ito ay hindi napapansinin. HMM. Ang lahat ng Linbei ay magiging atin na lahat. Mga fans, maghintay kayo at panoorin. Tiyak na mahuhuli ko itong higanti. Iaangat ko ito ha. Si Lydia Oguang, huhuli ng lahat. Napanood ko na ang kanyang mga video dati. Hindi ko alam ngayon, ano ang mga trick na gagamitin niya sa akin.
Naku, winch! Si Li Diaoguang, mas malupit pa kay Deng Tai. Diretsong winindang ang winch. Buti na lang at muling nag-evolve ako sa tulong ng magulang ko. Kung hindi, talagang nahuli na ako ng batang to. Huwag muna, hintayin ko munang kumagat. Hayaan muna nating dumami ang mga nanonood sa livestream. Ginoong Lee, ang tagal na nito. Wala pa ring galaw. Ikaw, sigurado ka ba talaga? Hoy, Boss Shu, hindi mo naiintindihan. Ang pangingisda, kailangan talaga ng pasensya. Lalo na kapag naghihintay ng malaking isda. Minsan, isang araw at gabi man. Karaniwan lang yan. Isang araw at gabi, para lang sa isang walang kwentang isda, maghihintay dito ng isang araw at gabi. May sira ba kayo? Tumahimik ka. Hindi oras ang hinihintay namin, kundi ang romansa ng isang mangingisda. Ano ba alam mo? Ha? Kung ayaw mong maghintay, umuwi ka na lang mag-isa. Di mo ba nakikita? Ang livestream ni Ginoong Lee, lumampas na sa 100k viewers. Narinig ko na pumunta si Li Diaoguang para manghuli ng malalaking isda. Wow, winindang na ang winch. Maghihintay din ako. Sige na, ang mga bagay tungkol sa mangingisda, hindi natin naiintindihan. Ngayon, basta't mahuli lang ang nakakainis na isdang ito. Kahit gaano pa katagal, maghihintay ako, maghihintay ako. Parang tama na ang oras. May galaw. May kumilos. Nahuli, Guro Lee, nahuli mo na ba? Nahuli. At malaking isda pa, HMP. Tingnan mo ang bilis ng pagkakaikot ng winch. Siguradong 10 kilo to, pataas. 10 kilo, yung blackfish na to. Halos 10 kilo rin. Siyempre, yun. Tama ka. Siyempre, yung P*** blackfish na yon. Naglakas pa ng loob na manapak sa king. Kapag nahuli na natin yan, 100 paraan ang alam ko para kainin yan. Ay naku, Dai, Guruli, yung live stream mo, lampas 10 milyon na ang nanonood. Ha, ang daming nanonood sa'yo para makita kung paano ka manghuli ng dambuhala. Wow, naku, lampas 10 milyon na. Kung mahuhuli ko lang itong dambuhala, ako si Li Diaoguang, ay magiging ang tunay na hari ng pangingisda. Halika, ipagpatuloy natin. Ayos, nahuli nga talaga. Ang bagal ng pagkakaikot ng winch. Dambuhala nga talaga. Ikaw talaga, Li Diaoguang. Panahon na para lumakas. Oras na para lumakas pa. Hoy, anong nangyayari? Ano na nangyayari kay Gili? Parang ang winch. Bumagal ang pag-ikot. Ay, ano ba yan? Siyempre, lumalaban na yung malaking isda. Noong kasama namin si Jideng, na manghuli ng malaking isda, pahinto-hinto rin ang paglaban niya. Ikaw pa ang magaling. Di mo ba alam yan? Ano bang alam mo? Ang paghila ng winch, pareho ba yan sa lakas ng tao? Ang paghila ng winch ay palaging pare-pareho ang bilis. Kahit na lumaban ng malaking isda, pahinto-hinto lang yon. HMP. Imposibleng. Mapabagal nito ang winch. Ano nga ba ang dahilan? Hindi dapat mangyari to. Ang ganitong pagbagal. Magagawa lang yan kung tuloy-tuloy ang paglaban. Kahit na napakalaking isda, imposibleng magawa yun. Talaga, seryoso, nagkatotoo na kaya ang isdang to? Ang lakas naman ng isdang to, hindi na kayang hilahin ng winch. Binabati kita, host. Nakakuha ng 50,000 puntos ng pagkamangha mula sa maraming mangingisda. 50,000. Mas marami ang nanonood kay Li Diaoguang kaysa kay Deng Tai. May pagkakataon na ako. Diretso na akong magiging tao. Sa pagkakataong ito, may pagkakataon ako na direktang maging tao. Mukhang kailangan ko pang magsumikap. Pinalaki ako ng system. At umubos ng 50,000 shock point. Tumataas ang timbang. May mali talaga. Ito, ang lakas na ito. Bakit parang lalong lumalakas? Walang isda sa mundo na ito, ang hindi mahihila ng winch. Ito, ano ba ang nahuli ko? Parang hindi isda, lalong lumalakas ang puwersa. Baka lumalaki ang isdang ito. Tumahimik ka. Kung wala kang masabing matino, manahimik ka na lang. Walang isda na ganyan kabilis lumaki. Kung meron man, hindi na yon isda. Diyos na ng isda yon. Isda. Diyos ng isda. Baka buhay pa talaga ako. At naging Diyos ng isda o ano. Hoy, Ginoong Lee, may mali dito. Ang winch mo. Bakit hindi na gumagalaw? Ang switch mo. Baka naka-off. Tumigil na. Ito. Naka-on naman ng switch. Hoy, Ginoong Lee, nahihila na ang kotse mo.
Lidiao Guang. Makikilala mo ako. Palitan mo ang pangalan mo sa Ipleduan. Hilahin natin ang sasakyan mo. Hindi mababawasan ang mga puntos ng paglabutan. Naku, tulungan niyo ako. Hawakan. Naku, anong nangyayari? Bakit papasok sa tubig ang sasakyan? Nako, may higanteng hayop na humihila ng sasakyan siguro. Ganito kalaking isda, kayang hilahin ng winch. Binabati kita, host. Nagulat ang isang malaking grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 50,000 puntos ng pagkagulat. Lakasan natin ang loob. Ginoong Lee, parang may mali. Nakasabit ka siguro sa ilalim. Nakabingit ka ng lupa, nakikipagpalitan ng lakas sa winch mo. Ang ginagawa natin. Oo, Ginoong Lee, patayin mo na ang winch. Tama, patayin ang winch. Okay na, mga bro. Patay na. Ngayon, hindi na. Gagalaw ang sasakyan. Hoy, Ginoong Lee, mali. Gumagalaw pa rin pababa ang sasakyan. Ano? Ginoong Lee, huwag ka nang matulala. Mag-isip ka nga ng paraan. Maraming tao ang nakatingin. Kung mahayla ang sasakyan mo, magiging katatawanan ka ng mga mangingisda. Ay nako, Texman yan. Talagang hinihila na. seryoso pala si Ginoong Lee. Maging liludi na kaya siya, kaya palang hilahin ang sasakyan. Gaano kalaki kaya ang isda? Paano nangyari na may isdang ganito kalaki para hilahin ang kotse? Siguradong sira ang switch ng winch. Papatayin ko ang kuryente. Hoy, hooray! Hoy, naputol na ang kuryente. Titigil na sigurado ang winch. Wala nang problema ngayon, di ba? Walang epekto. Ginoong Lee, mawawalan na kami ng lakas. Nako, itong sasakyan mo, patuloy pa rin gumagapang pababa. Nako, paano nangyari yon? Tumigil na ang winch, pero gumagapang pa rin papunta sa tubig. Talagang may nahuli siyang isda. Gaano kalaki kaya ang isda sa tubig? Binabati kita, host. Nagulantang ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 50,000 shock points. Ito. Paano ito nangyari? Kahit gaano kalakas ang isdang itim na ito, imposibleng mahila nito ang kotse. Ito, ano ba talaga ang nasa lawa? Ginoong Lee, mag-isip ka na ng paraan. Kung magpapatuloy pa to, ang kotse mo, mahihila na talaga yan pababa, Ray. Isda. Isda talaga. Siyempre naman, tumigil na nga ang winch mo. Nawalan na ng kuryente, pero gumagapang pa rin pababa ang kotse. Talagang may buhay na hayop na kumagat sa kawil. At nililibot tayo nito. Hindi. Nililibot tayo nito. Kapag naubos na ang lakas natin, hihilahin tayo, pababa. Nililibot tayo? Ako si Lidiao Guang, buong buhay ko naglilibot ng isda. Ngayon, ako naman ang nililibot ng isda. HMP. Nakakainis. Hoy, Ginoong Lee, huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang nahiya dahil sa kanya. Nandyan si Ginoong Deng. At si Ginoong He. Sino ba sa kanila ang hindi naiwanan ng isdang yan? Hindi ka naman nahihiya. Ako. Ginoong Lee. Bumaba ka na sa sasakyan. Nawawalan na kami ng lakas. Kahit mahatak ang sasakyan mo, okay lang. Pero ikaw, huwag kang magkaroon ng problema. Ikaw ang master ng pangingisda. Naghihintay pa kami ng paraan mo para mahuli ang isdang to. Aray. Pangingisda? Mangingisda pa ba ako? Anong pangingisda pa ang pinagsasasabi mo? HMP. Hindi pwede. Ako, lalabanan ko ito. Ginoong Lee, anong gagawin mo? Ano? Lalabanan ko ang isdang to. Ano to? Lalabanan ko talaga tong isda. Hooray! Epektibo to. Epektibo nga to Talagang si Ginoong Lee. Sa ganitong sitwasyon, kalmado pa rin. Mabilis umaksyon. Talagang top class na master ng pangingisda. Tama ka dyan, Ginoong Lee. Lakasan mo pa, kunin mo na agad, tong isdang to. Akala ko talaga may kakaiba. Sa lawang ito, tanginang isda to. Parang ako. Nakakainis, nakakagalit. Wow, patas ang laban Talagang si Ginoong Lee. Ipinagmamalaki pa na patas lang sa isda. Tama, sa tingin ko pa rin, napakalakas ng monster na to. Buisit.
Isang isda lang, binahiya ko, ngayong araw na ito, kukunin ko talaga siya. Oh, Naku, aray, binigla ako ng batang to. CJ, ipagulat ko muna kayo. oh. Oh, Jimmy. Epektibo. Kaya pa, dagdagan mo pa, yung isda, mawawalan na ng lakas, mabibingwit mo na yan. Tama si Jilly. Dagdagan mo pa ng lakas, kunin mo na yung isda. Tumahimik kayo. Nakalagay na sa floor ang accelerator. Akala mo ba madali lang? Mamingwit ng malaking isda? Nakalagay na, sa floor yan. Paano nangyari yon? Jilly. Itong sasakyan, mahigit 200 horsepower ang lakas. 300 kilo lang naman ang isda sa lawa. Paano hindi mahayla yon? Anong mapapala ko sa pagpipiro sa'yo? Hindi ko talaga mahayla. Parang buong bundok ang hinihila ko. Ito. Parang may engkanto. Mga 500 kilo siguro to. 500 kilo? Jilly. Lawa lang ito sa looban. Paano? Lalaki ng ganito. Ang isda dito? Hindi mo naman siguro akalain. Katulad tayo ni Jideng, na nangingisda ng 700 kilong halimaw sa dagat. Oo nga, Jilly. Huwag ka nang magbiro. Kunin mo na, yang isda. Tingnan nyo. Ano yon? Tingnan mo yon. Ginoong Lee, ano ba ang ipinapatingin mo sa amin? Wala naman dito, ha? Payteng. Payteng yan. Nakikita ko na ang paligpik. Payteng. Ay, paano nangyari yon? Ginoong Lee, kahit gusto mong manloko, hindi ganyan ang paraan. Kahit hindi pa ako nakakapangisda, alam ko namang, ang payteng ay nasa dagat. Paano magkakaroon ng payteng sa lawa? Tama siya, Ginoong Lee. Huwag kang magbiro. Kunin mo na yung isda. Basta yung mapahamak na blackfish na yan. Kahit magkano, ibabayad ko. Totoo nga. Tingnan nyo sa live stream kung ayaw nyo maniwala. Ay, Payteng nga, nakita ko ang palikpik. Peke siguro, paano nagkaroon ng payteng sa lawa? Pwede palang mabuhay ang payteng sa tabang? Ang galing. Baka totoo ngang may pating. Hoy, lumabas na naman. Tutu, pating nga talaga, pating talaga. Payteng, palikpik ng payteng yan. Ang laki ng palikpik. Itong isda. Mga 250 kilo siguro. Tama, sa loang ito. Paano nagkaroon ng ganito kalaking payteng? Oo nga. Ang payteng sa tubig tabang, hindi talaga mabubuhay. Paano magkakaroon sa loang ito ng ganito kalaking payteng? Baka protektadong hayop ito. Isang uri lang ito sa buong mundo. Sa tingin ko, dapat na tayong tumawag ng pulis at patuyuin ang tubig. Huwag patuyuin ang tubig. Ginoong Lee, 2 ulit na kampiyon ka sa pangingisda. Hindi ba't susuko ka na sa pagkakataong magiging bantog ka? Magiging bantog. Tama. Nakita lang ang palikpik. Paano natin masasabing, pating nga ito, dapat maniwala tayo sa siyensya. Baka naman, bagong uri ito ng hayop na nagbago. Ginoong Lee, kung mahuhuli mo lang ang isdang ito, mula ngayon, ikaw na ang tunay na numero 1 mangingisda. Mula ngayon, ikaw na ang tunay na numero 1 mangingisda. Oo, Ginoong Lee. Kung may munting hirap kang maranasan, ay umatras ka agad. Paano naman ang mga tao sa paligid ng pangingisda ang titingin sa'yo? Hindi ba't isang payteng lang ito? Si Deng Tai nga ay kaya makahuli ng 350 kilong tuna ng walang kagamitan. Isang payteng, hindi mo kayang hawakan. Tama, hindi ba't hindi mo lang ito mahuli? Pero, subalit. Huwag nang pero pa. Ginoong Lee, basta't mahuli mo lang ang isdang ito, ay mahuli. Ako ang garantisado. Kahit anong mangyari, ako ang mananagot. Tama. Ginoong Lee, basta't mahuli mo lang itong hayop na isda. Ang lahat ng karangalan ay sa'yo. Kung may mangyari, kami ang mananagot. Sige, kung gayon, ako si Liddy Buang. Ngayon ay gagawin. Ang unang tao na makahuli ng payteng sa loob ng bansa. Tama, mabuti, ito ang tunay na dalubhasang mangingisda. Ay nako. Sige, ako si Liddy Buang. Ngayon, ako ang magiging unang tao na makakahuli ng payteng sa tubig tabang. Ang unang tao. Wow, ang tapang talaga ni Guruli. Kahit payteng, kinakaya niya, mas matapang yung isda, nabubuhay sa tubig tabang. Payteng sa lawa, unang beses ko to makita. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda. Nakakuha ka ng 200,000 puntos ng pagkamangha. 200,000. Ang daming fans ni Liddy Buang. Ang sarap sa pakiramdam na makuha ang mga puntos na ito. Laruin ko muna siya ng kaunti. Baka sakali, diretso na siyang maging tao.
Bilisan mo, Buroli. Bilisan mo. Umiikot na yung isda. Magfo-focus na siya ng lakas. Bilis, 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 lakasan. Yun ang hinihintay ko, yung paglakas niya. Yan ang totoong pangingisda kapag mayroon kang kalaban. Saka mo lang mararamdaman ang saya ng pangingisda. Haha, isang peteng na nasa ibabaw na hindi ako naniniwala. Mahihila niya pa ako. Ginoo, bakit mo pinatigil ang sasakyan? Pumayag ka, bilisan mo, hindi ako naniniwala. Isang peteng na nasa labas ng tubig ay mas malakas pa sa sasakyan ko. Aray! Naku, ang lakas naman ng isdang yon. Oo nga, ang lakas ng hatak ng 4x4 na to. Kayang-kayang hamatak ng elepante. Nabigla ako, grabe, nabigla ako. Binabati kita, host. Nabigla ang isang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ng 200,000 shock points. Tumataas ang timbang. Ha? Ano yun? Hoy, tingnan ninyo, kumikinang ang palikpik nito. Hindi lang kumikinang, at pakiramdam ko ay lumalaki ang palikpik. Naku, totoo, lumalaki nga. Nagkatawang tao na ang isdang ito, kababalaghan sa mundo. Mababalita ito sa pahayagan. Diyos ng isda. Ito ang Diyos ng isda. Magsisimba kayo sa Diyos ng isda. Anong Diyos ng isda? Anong lumalaki? Guni-guni lang lahat yan. Isda lang ito. Ginoong Lee, maya-maya lang, uhulihin natin ang isdang ito. Huwag kayong magkakalat ng chismis. Nakakainis. Bakit may pating sa lawang ito? Bakit? Bawat isda rito ay kinamumuhian ko. Linby, tiyak dahil sa iyo. Dahil sa iyo, kinamumuhian ko na ang lahat ng isda. Nakakainis. Tama, kahit lumaki pa man itong isda, isda pa rin yan. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang puwersa. Malalakasan ba nito ang SUV ni Ginoong Lee? Ginoong Lee, bilasan ninyo. Bilasan ninyo. Bilasan. Paano ko bibilisan? Hindi ko mahayla. Hindi talaga mahayla. Ang lakas naman ng isdang ito. Ang lakas talaga ng isdang ito. Hindi ko mahila. Paano kaya nangyari yun? Nako, hindi ko na makontrol. Hindi talaga makontrol. Ginoong Lee, anong ibig mong sabihin? Baka naman talaga. Mahatak ng isda ang papasok sa tubig. Ginoong Lee, bilisan mo nga. Hindi kaya, hindi mahayla. Hindi ko talaga mahayla. Ito'y hindi ordinaryong peteng. Ito ay mutated na peteng. Ginoong Lee, delikado. Ang sasakyan ko. Ang isdi. Nahila nga talaga ang Isda. Hindi yan isda. Hindi pa ako nakakita ng isdang ganito kalakas. At saka, habang lumalangoy, lumalaki pa, may kakaiba sa lawa ng Wanpeng. Baka naman, may Diyos ng isda dyan. Diyos ng isda? Totoo pala ang Diyos ng isda. Nakakahila pa ng SUV papasok sa tubig. Diyos ng isda yan sigurado. Grabe, nakakagulat talaga. Binabati kita, host. Nakapagbigay sindak sa maraming mangingisda. Nakakuha ng 200,000 sindak points. Nagsimula ang ebolusyon. Tagal ng ebolusyon, 2 oras. Diyos ng isda. Tama, Diyos ng isda yan sigurado. Una, malalaking carp na nangangagat. Tapos, malalaking itim na isda na nagpapatakbo sa tao. Ngayon, may peteng na lumabas. Ang lawa ng Wanpeng na ito, siguradong may Diyos ng isda. Tama. Sa tingin ko, hindi na mahuhuli ang isdang ito. Kailangan natin mag-report agad sa kinauukulang departamento. Maghanap ng tao para mag-scuba dive at siyasatin ang buong ilalim ng Lake Wanpeng. Baka sakali, makita natin ang bakas ng Diyos ng isda. Scuba dive. Siya sa atin ang ilalim ng lawa? Hindi pwede. Buwisit. Kung pupunta sila sa tubig ngayon, tiyak na mahuhuli ako. Tapos na ang lahat. Wala na. Boss Shu, wala tayong magagawa kung hindi ito pwede. Ang isdang ito, hindi na talaga mahuhuli. Kung aalis lang tayo ng ganito, darating pa ang mas maraming mangingisda. Paano kung magalit ang Diyos ng isda? Masama ang magiging resulta. Tama siya. Diyos ng isda. May ideya na pwede tayong magdaos ng handaan para sa Diyos ng isda. Handaan para sa Diyos ng isda? Handaan para sa Diyos ng isda? Tama. Handaan para sa Diyos ng isda nga. Kung meron talagang Diyos ng isda dito sa lawa, at paulit-ulit tayong pumupunta rito para mangisda, tiyak na nakakagalit na sa kanya. Kung papayagan pa nating mag-dive ang mga tao, lalong magagalit ang Diyos ng isda. Tiyak na maghihiganti ang Diyos ng isda sa atin.
Makes sense. Pero, Boss Shu, ano ba ang ibig sabihin nitong handaan para sa Diyos ng isda? Mag-alay tayo sa Diyos ng isda, dito sa tabi ng lawa. Kung may tugon ang Diyos ng isda, ibig sabihin, nagpatawad na siya sa atin. Kung wala, ibig sabihin, ayaw niyang may storbo. Para mabayaran ang pagkakamali natin, maglalagay ang kumpanya namin ng mga gwardya na magroronda araw-araw sa tabi ng lawa para hindi na maistorbo ang kapayapaan ng Diyos ng isda. Makes sense. Tama. Mas maigi talaga ang plano ni Boss Shu. Kung bigla-bigla nating istorbohin ang Diyos ng isda, hindi maganda ang mangyayari. Dapat muna tayong mag-alay sa Diyos ng isda, HMM. Sandali lang po, mga kasama. Aayusin ko na ang seremonya. Sandali. Hoy, sige. Vivi, ano ba ang ibig mong sabihin? Di ba naniniwala ka rin sa Diyos isda? Anong Diyos isda? Mga kakaibang isda lang na nagbago ang anyo. Basta gawin lang natin ang handaan para sa Diyos isda. Kapag walang sumagot na Diyos isda, makakatwiran na, isara ang lawa ng one. Pagdating ng panahon, hindi na ako makikita kailanman. Tara na. Diyos isda, kakaibang isda. Wala akong pakialam kung ano ka man. Ikaw at ang mga kasuklam-suklam na isdang iyon, manatili sa ilalim ng tubig magpakailanman. Hindi ako naniniwala na ang isdang ito ay magiging engkantada. Diyos isda. Totoo pala ang Diyos is... Wow! Ito ay talagang may Diyos ng isda. Paano posible yon? Sa mundong ito, paano pwedeng magkaroon ng Diyos ng isda? Dragon, Jayaolo. Nag-evolve na talaga ako sa isang Jayaolo. Ang galing naman, ngayon, hindi lang mga mangingisda. Kapag lumitaw ako, mabibigla ang buong mundo. Hindi na matagal, magiging tunay na dragon na ako, at magkakaroon ng anyong tao. Diyos ng isda. Totoo ang Diyos ng isda. Sumagot ang Diyos ng isda sa atin. Ang Diyos ng isda. Pinatawad na tayo. Ay, sabi ko na nga ba, hindi ganoon ka-strict ang Diyos ng isda. Mga mangingisda naman tayo. Kadalasan ay walang nahuhuli. Yung mga pang-akit na pagkain. Libreng kinain lang ng mga isda. Ha. Nako, ang tagal kong nabuhay para makakita ng ganito. Ang laki ng puso ng Diyos isda ng Loang Wanfeng. Tara na, mangisda tayo. Vivi, ano na ang gagawin natin ngayon? Tumugon talaga ang Diyos isda. Ngayon, lahat ng mangingisda sa buong bansa ay pupunta na rito. Huwag kang magpanik. Anong Diyos ist? Yung kanina lang, isang sinag ng ilaw lang yon. Wala namang Diyos ist. Nagkakamali lang kayong lahat kanina. Nagkakamali? Ito, Boss Shu. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kanina, hindi yon pagpapakita ng Diyos ist. Ilaw lang yon mula sa aming kumpanya na inayos namin. Ginamit lang namin ang ilaw para ipakita ang paggalang sa Diyos ist. Oo nga. Ilaw lang talaga yon. Ha. Tingnan ninyo, yung, ano yon? Wow. Ito. Wow. Totoo palang may dragon. Totoong dragon talaga. May dragon pala talaga sa mundo. Ang bundok, hindi sa taas ng tuktok, kundi sa pagkaroon ng diwata nagiging bantog. Ang tubig, hindi sa lalim, kundi sa pagkaroon ng dragon nagiging sagrado. Kaya pala ang mga isda sa Wanfeng Lake ay napaka-espiritual. May dragon pala talaga sa loang ito. Ay tama ka. Hindi pala ito Diyos ng isda, kundi Diyos Dragon. Ang Wanfeng Lake ay tunay na sagradong lawa. Paano posible yon? Impossible. Talagang imposible. Sa lawang ito, paano magkakaroon ng dragon sa lawang ito? Baka naman, ang dragon na ito ay talagang tagapagbantay ng Wanfeng Lake. Nako. Kung totoong may dragon Diyos sa loang ito, yung ginawa natin kay Lin Wei, alam na niya lahat yon? Anong gagawin natin, Phoebe? Talaga? Ito ba yung dragon na tagapagbantay ng lawa ng Wanfeng? Nako. Kung totoong may dragon dyan sa lawa, yung ginawa natin kay Lin Wei, alam na niya? Anong gagawin natin, Phoebe? Huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakapagsalita ang dragon na to. Mas mabuti pa nga na may dragon. Sasabihin lang natin na nagalit si Lin Bei sa dragon dyan sa tabi ng lawa.
Kaya siya hinila papasok ng lawa. Oo. Nagalit siya sa dragon. Wala tayong kinalaman dyan. Dragon po. Ito. Yung tingin na to. Parang, ang pagkakatulad. Bibi, yung tingin na to. Parang kasing tulad ng kay Lin Bei. Napansin ko rin. Ito. Nagkataon lang yan. Ano nang nangyayari? Nadetect ang host, nagulantang ang buong mundo, nakakuha ng malaking halaga ng shock points, nagsimulang mag-evolve. Nag-evolve na agad. Nagulat ako, may dragon na lumitaw sa Wanfeng Lake. May dragon talaga. Ang ganda ng dragon na to, ang laking gulat. Ano nang nangyayari? Naiintindihan ko na, ito ay tiyak na Dragon God. Ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Narinig ko na kapag umabot na ang Dragon God sa isang partikular na antas, maaari na siyang maging tao. Mukhang ang Dragon God na ito ay bababa sa ating lugar. Hala, tingnan mo. May tao talaga. Hala, bumaba na talaga ang Dragon God. Bilisan nyo, salubungin natin ang Dragon God. Dragon God. Dragon God. Salubungin ang Dragon God. Salubungin natin ang pagdating ng Dragon God. Dragon God. Nag-anyong tao. Bahala na. Ako ang nag-ayos ng fish god feast na ito. Hindi ako naniniwala na ang Dragon God na ito ay gaganti ng masama sa kabutihan. Salubungin natin ang pagdating ng Dragon God. Salubungin. Suwiwi, Ziteng. Talaga bang sinasalubong niyo ako? Ito ay... Ang boses na ito ay... Lindy. Lin Bei. Siya yung nawala ilang araw lang ang nakalipas. Ang presidente ng Lingxi Group na si Lin Bei. Sabi nila, hinayla siya ng malaking isda, papunta sa lawa. Akala namin. Diyos Dragon pala siya. Just Dragon. Si Lin Bei ang Just Dragon. Hindi. Impossible. Imposible yan. Talagang imposible. Lin Bei, anong klaseng panlilin lang ba ang ginamit mo para lokohin ang lahat? Hindi ba? Panlilin lang. Kayong mga nagtulak sa akin sa malamig na tubig ng lawang ito, nangangalay sa buto, at hinayaan akong mamatay. Kayong mga nang-akit sa magulang ko para pirmahan ng kontrata at pinalaya sila sa sarili nilang bahay. Suwiwi, anong karapatan mo para pag-usapan ang panlilin lang? Nako. Ako pala si Lin Bei ay itinulak ni Shu Weiwei. Sila, mag-asawa sila. Si Shu Weiwei. Kayang gawin yun. Napakasama naman. Tama na. Tama na, Lin Bei. Kahit hindi ka namatay, ano naman ngayon? Ikaw ang sumira sa kabataan ko. Ano naman kung humingi ako ng bayad pinsala? Ginamit mo pa ang peking Diyos na si Longshen para pilitin akong umamin. Nakakainis talaga. Tama. Lin Bei. Nagpanggap ka bilang si Longshen. Hindi lang kami ang niloko mo, kundi pati na rin ang libu-libong tao sa livestream. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya. Zilteng, ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. At saka, sino ang nagsabing niloloko kita? Gago ka. Huwag kang magkunwari. Anong Dragon God? Gamit lang iyan ng high-tech na projection para manlin lang sa paningin. Sasabihin ko sa'yo, kahit nabuhay ka pa, ano naman ang magagawa mo? Makakapag-file pa rin ako ng diborsyo. Ang iyong mga ari-arian, kalahati pa rin sa akin. Panlilin lang sa paningin, kalahati sa'yo. Kung ganoon, panoorin mo ito. Gago, talagang nagiging dragon siya. Maligayang pagdating, host, nakakuha ka ng mga shock points, nabuksan ang bagong ebolusyon, ang bagong target, panggulat sa buong Milky Way.